And ako kaya na sigtabang sa mga puhon para makapagtrabaho mi sa abroad. Magkatong naglangkob sa atong programa, kini si Atty. Carlo Nograles. Magkita-kita na punta. Sunod semana din hilang sa... Mayang adlaw, ug welcome sa usa na pod ka episode sa atong programang Tatak K. Karong adlaw atong i-feature ang distribution sa 30 ka mga bagong wheelchairs para sa 30 ka mga beneficiaries nato dinhi sa 1st District sa Davao City. Usa lamang kini sa mga projects nga sakop sa Oplan Kalusugan Program ni Speaker Boy Nograles. Tungod sa kalisod sa panahon karon, ang atong mga katawhan wala gyud igong budget pampalit sa ilang wheelchair. Mao to nag-allocate na lang og pondo si Speaker Nograles kay para siya na lang ang mupalit sa wheelchair ug ato karong gi-turn over sa atong mga katawhan na nanginhanlan niya ng atong tabang. Salamat po kay Atty. Carlo Nograles sa pagpila sa kanyang papang si House Speaker Boy Nograles. Umagkadto ang naglangkob sa atong programa, kini si Atty. Carlo Nograles. Magkita-kita na punta. Sunod semana din hilang sa Tatak K. Nagpabiling kusog ang Copras industry dinhi sa Cataloran Grande ug para matabangan ang atong mga gagmay nga mga coconut farmers, sila ang atong way undang nga gitutukan dinhi sa atong Men at Work. Dako ang pagtahod ni Speaker Boy Nograles sa atong mga mag-uuma, hilabi na sa atong mga gagmay nga coconut farmers. Sa mga tuig nga siya usa ka mambabalaod, ubay-ubay nga mga house resolutions ang iyang nasulat aron maprotektahan ang katungod sa atong mga coconut farmers. Ana ang mga resolution mahitungod sa reforma sa yuta. Wala pod niya nakalimtan ang matagan ug pagtagad ang atong mga rice ug vegetable farmers. Ug lakip ang mga resolution nga may labot sa Coconut Levy Fund. Mao nang dinhi sa Men at Work, atong silipon ang kahimtang sa mga gagmay nga coconut farmers dinhi sa Cataloran Grande. Nagasugod ang amo ang mga ginikanan dinhi og pananom og lubi. That was 1946 siguro. Hangtod ni abot ang panahon na nag-edad na ang lubi og mga 5 ka tuig nagsugod nagpamunga. Ang tanan nga mga katawhan nga nagpuyo dinhi nga mo nananom og lubi atong higayuna, abunda pa kaayo tungod sa katambok sa yuta dinhi sa amo ang lugar. Apan ang ubos nga presyo sa kopras ug dako nga gastos sa pagdumala ug kalubihan, naghatag og dakong kalisod sa atong mga mag-uuma. Kini nga hagit nagtulod sa atong mga mag-uuma nga mangita og laing pamaagi aron mapadayon ang ilang gagmay nga panginabuhian. Ug dinhi mingsulod ang intercropping. It's cues like this that the government wants shorter. Pagsulod sa tuig 2008, nakuratan dili lang ang Pilipinas, kundi lakip na ang pipila ka nasod sa kalibutan sa gitawag na food crisis. Mingkalit ug taas ang mga presyo sa mga bilihon sama sa bugas. Dili pod maihap ang naapektuhan sa krisis, lakip na ang atong mga mag-uuma. Mao nang nagpagawa si Speaker Boy Nograles og 1 million pesos gikan sa iyang Congressional Development Fund aron matabangan ang hapit sa 600 ka coconut farmers dinhi sa unang distrito. Ug apil sa mga nakabenepisyo ang atong mga mag-uuma dinhi sa Cataloran Grande. Pinagi sa amang board resolution nangayo kami og jutay nga hinabang sa ato ang Congressional District diri sa 1st District of Davao City. Pinaagi kang Speaker Prospero Boy Nograles og mapasalamaton kayo mi og dako tungod kay sa diha nga among gipresentar kang Speaker Boy Nograles ang amo ang yango ngo wala siya magduha-duha ning pasalig dayon siya sa amo gitagaan dayon niya ato og initial nga 1 million para sa planting, replanting process. Apan, ang miagi nga assistance sa mga mag-uuma, tataw na kulang gayud kung ikumpara sa numero sa mga nanginahanlan nga coconut farmers. So nangayo mi og additional nga tabang
kang sa ato ang Congressman Boy Nograles ug salamat gihapon tungod kay ang 5 million dili na madugay. Maunang naninguha gayud si Speaker Boy Nograles na mapangita og pundo para matabangan dili lang sa mga coconut farmers dinhi sa unang distrito apil na kadtong naa sa 2nd ug 3rd district. Ug sa dili pa magdugay, uban sa among pagbisita sa barangay, among gipaabot sa mga mag-uuma dinhi sa Catalunan Grande ang balita na magpahalipay kanila. Nga tuod, wala sila pakyasa sa opisina ni House Speaker. Andam na ang pondo para dungag na tabang sa atong mga pinalangga nga coconut farmers. Sa akong hibalaan sa iyang Chief of Staff nga si Attorney Carlo Nograles, andam na ang MOA tali sa CIIF man siguro to o sa Congress o sa Philippine Coconut Authority. Muna sila karon ang muhandle ni Ana nga gisaad sa atua sa ato ang Speaker Prospero Boy Nograles nga additional nga 5 million pa alang sa tanang coconut farmers sa tibuok Davao City. Sa dili magdugay, pirmahan na sa mga ahensya sa gobyerno nga namuno ani nga programa uban sa opisina ni House Speaker Boy Nograles. Salamat kay wala siya nagduha-duha. Diha-diha dayon gitagaan mi niya og initial nga 1M ni atong higayuna. Kung wala ko nang sayop bulan kadto sa Agosto. Wala gayoy hunong ang pagdala og mga proyekto ang opisina ni Speaker Boy Nograles dinhi sa unang distrito. Kay siya nagatuo na ang paglambo sa komunidad angay magsugod sa isig katao. Sa among pagbalik adtuon ta ang Pink Sisters Holy Spirit Adoration Convent. Tungod sila ang Barangay's Most Wanted. Nagsugod ang Holy Spirit Adoration Sisters sa pamuno nila Arnold Jansen ug ni Mother Mary Michael ni adtong tuig 1896 sa nasod sa Holland. Gikan sa kolor sa ilang suot, sila mas nailhan sa ngalan nga Pink Sisters. Dunay 18 ka kumbento sa siyam ka nasod sa tibuok kalibutan ang mga Pink Sisters ug unom ani nahimutang dinhi sa Pilipinas. Ug ang nag-inusara nga Pink Sister Convent sa Mindanao dinhi lang makit-an sa Catalunan Grande, Dakbayan sa Davao.